So, kagaya ng sinabi ko dun sa unboxing ng Y27 ng Vivo, gagawa ko ng separate na full review para malaman ninyo kung ano talaga yung tunay na potensyal ng phone na to. At ito na yun guys, sasabihin ko lahat ng mga natuklasan ko tungkol dito sa phone na to at mamaya, pag-usapan natin kung sulit ba to. Mamaya na kayo mag-comment. Alam kong marami sa inyo yung gustong-gusto na mag-comment dyan sa baba tungkol sa phone na to. Mas maganda tapusin nyo muna para at least alam nyo lahat before kayo mag-comment ng kung ano man dyan sa comment section. So, if ever na gusto mong mapanood yung unboxing ng phone na to, ilalagay ko yung link dyan sa description box sa baba o lilitaw somewhere dito sa screen ngayon. So, ulitin ko lang yung presyo nito guys. 8,999 pesos. Para sa isang Vivo phone, mura talaga yan. So, pasok pa rin to sa pagiging budget-friendly Android phone. Pero sa panahon ngayon, alam natin na napakadami ng mga Android phones na kahit nga 6,000, 7,000, or 8,000 pesos, maganda na talaga yung specs. Pero ito, almost 9,000 pesos. Piso na lang, 9,000 pesos na. So, titingnan natin kung ano talaga yung kayang i-offer nito sa atin. At dun sa unboxing at first impressions, nasabi ko na ibigay ko yung SOT na nakuha ko dito sa phone na to gamit yung PC Mark. So, yan yung uunahin natin ngayon. Okay, so ito yung nakuha nating SOT guys kapag naka-off yung kanyang extended RAM or virtual RAM. 15 hours guys and 5 minutes. Grabe, sobrang impressive talaga yan. Kaya kung sakali na gusto natin ng phone na talagang maasahan yung battery life, marami pang matitirang battery life sa atin kahit patapos yung buong araw, pwede nyo i-consider yung phone na to. At kagaya nung sinabi ko dun sa unboxing at first impressions dito sa Y27, 15 hours yung sa tingin kong itatagal ng phone na to. At talagang hindi tayo binigo ng Vivo Y27 pagdating sa battery life. Pero para lang magka-idea kayo, what if lagi naka-on yung inyong memory extension or extended RAM or virtual RAM? Tingnan natin yung epekto sa battery. Ito guys, 14 hours and 55 minutes. So ilang minutes lang naman yung nabawas mula dun sa 15 hours and 5 minutes kanina kapag naka-off yung ating extended RAM. So, hindi naman masyadong makaka-apekto sa battery performance ng phone na to kung sakaling gusto talaga nating i-on palagi yung extended RAM. Pero pagdating sa performance, ibang usapan na. So ito muna yung kanyang Antutu score guys kapag naka-off yung extended RAM. 266,220. Sakto lang. Or baka iba sa inyo makulangan pa sa score nito para sa presyo niya. Pero again, para sa isang Vivo phone, okay ni score na to. Pero tingnan natin kung ano magiging epekto kapag in-on natin yung extended RAM tapos nag-run tayo ng Antutu. Okay, so good news guys, nadagdagan yung score natin. 268,875. So bihirang-bihira ako makakita ng phone, lalo na sa mga budget-friendly Android phone na tataas ng kaunti yung performance kapag naka-on yung virtual RAM. So, good job sa Vivo kasi nag-improve talaga yung performance kapag naka-on yung extended RAM. Okay, para sa mga everyday applications at para dun sa mga nagpaplanong gamitin yung phone na to sa kanilang trabaho, lalo na dun sa gagamit ng mga location-based na mga applications kagaya nitong Google Maps o Waze, tingnan natin yung performance. So, ngayon, naka-Google Maps tayo. Hindi offline maps yan guys, talagang ano yan. Ayan. Naka-Wi-Fi ako ngayon, syempre. Ayan. Depende pa rin sa bilis ng data natin, yung pag-load ng mapa. Pero, considering na budget-friendly Android phone to, mabilis na siya guys. Kita nyo naman. Yan. Pwede nating i-zoom yung mapa. Yan. Hindi naman siya hirap. So, okay naman. Magagamit natin to sa pagdadrive natin. Okay, so ngayon naman guys, naka-Waze tayo. So, kagaya sa Google Maps, smooth naman yung pag-load sa mapa. Pwede tayong mag-zoom in. Yan. Di pa tayo sa ibang lugar. Yan. Okay naman siya guys. Ayan, mabilis naman. So, try natin sa iba pang everyday applications. So, try natin yung Shopee. Okay, medyo mabilis naman. Okay naman yung speed niya. Ayan, kapag nag-scroll tayo, yan, naloload naman ng maayos sa mga images. Ayan. So, wala namang problema. Sa Lazada, ganun din. Ayan, naloload naman din ng maayos yung mga products, mga images. So, okay din. At kung sakali naman gagamitin natin tong
Y27 sa media streaming, kagaya dito sa Netflix application. Good news guys kasi yung max playback resolution ay Full HD. So malinaw yung mga movies sa TV series na mapapanood natin dito. So try naman natin siya ngayon sa pag-load ng webpage. Punta tayo sa gsmarena.com. So okay din guys. Ayan, na-load naman yan na mabilis, na maayos. Dahil ito nga Y27, kagaya na sinabi ko dun sa unboxing. Hindi lang siya sa 2.4 GHz Wi-Fi connection pwede, pati na rin sa 5 GHz. So, mabilis naman yung Wi-Fi speed na ma-experience natin dito. So, overall guys, pagdating sa mga everyday applications natin, hindi tayo mahihirapan dito sa Y27. At if ever na gusto natin gamitin ito sa gaming, kaya naman niya. Hindi naman natin pwedeng maasahan na sobrang ganda ng graphics na may-generate niya. Kasi hindi naman ganun ka-powerful yung chipset nito. Pero kung casual gamer ka lang, okay na, kayang-kaya naman. Nakita nyo yung Asphalt 9. Yes, potato quality na generate niya, pero hindi naman sobrang lala ng mga frame drops, ng lag. Playable talaga, sobrang playable naman. So mag-enjoy pa rin tayo. Ngayon naman, pag-usapan natin ulit yung camera performance ito. So kumuha ako ng ilang mga sample shots sa labas para mas makita natin yung full potential ito. So check natin. So makikita ninyo sa mga photos ngayon na definitely may improvement talaga kapag outdoor. Siyempre, lahat naman ng camera talagang mag-i-improve kapag maganda yung lighting. Ngayon, para sa presyong 8,999 pesos, pwede na yung quality nitong Vivo Y27. Acceptable din yung night photos, kagaya ng makikita nyo ngayon. I mean, hindi na masama. Hindi ko naman ibig sabihin na pang mid-range na yung quality, pero pwede na. Kayang-kaya niya na yung mga night photos. Ngayon, pagdating sa video, 1080p yung sagad na kaya niyang recording. Sakto lang yung quality. Meron namang depth of field na natural. So, yung bokeh talagang natural na lilitaw yan. Yun nga lang, wala tayong stabilization dito. Kaya malug talaga kapag maglalakad tayo habang nagbe-video recording. Tapos, digital zoom yung kaya nito. Kaya kapag sinagad natin yung zoom, malabo na talaga. Pagdating naman sa selfie video, kapag nasa labas tayo, as expected, mas malinaw din yung kuha. Pero wala din tayong stabilization. So, maalog talaga siya. Tapos, hindi naman sobrang soft yung quality. Tama lang yung pagka-sharp. Detail din naman. So, kahit na medyo maalog, okay yung quality. Kung gagamit na tayo ng gimbal dito, pwede na talaga. Okay, so sa mga napag-usapan natin tungkol dito sa Y27, sa mga benchmark scores, sa result ng mga battery test natin, anong verdict natin dito sa Y27? Gusto ko kayo muna mag-comment. Sige, pagkakataon nyo na mag-comment na kayo ngayon dyan sa baba, bibilhin nyo ba yung phone na to para sa presyong 8,999 pesos? Okay, kasi kayo talaga magde-decide kung bibilhin nyo ba to o hindi. Pero gusto ko rin i-share yung thoughts ko guys tungkol dito sa phone na to. Okay? So, maging totoo tayo. Kung naghahanap ka ng phone na reliable, alam mong masusuportahan yung software update ng ilang taon, maasahan mo tong Vivo Y27 kasi Vivo established na yung company. Alam na natin yan. Tapos nakita nyo naman na kung naghahanap din kayo ng phone na hindi ganun kamahal pero talagang maaasahan yung battery life, nakita nyo naman 15 hours of SOT nakuha natin dito, Y27 ulit yung pwede ninyong i-consider. So ulitin ko yung verdict natin. Para sa akin lang hindi ito yung best phone para sa presyong 8,999 pesos. Pero definitely, pwede nyo itong i-consider para sa presyong yan. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video na to. Kung nakatulong, please hit the like button below, mag-subscribe ka na din at i-click ang notification bell. Maraming salamat guys para sa ating unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.